Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. Sa loob ng palasyo ni Kimende, isang dambuhalang itim na buhawi na kumikislap ng kidlat ang nakatawag ng pansin ni Liu Xui, ang master ng Tian Giant Peak. Mula sa malayo, inobserbahan niya ito at nag-isip kung si Kimende ba ang nakakaranas ng breakthrough, habang namumuo ang kuryosidad sa kanyang isipan ukol sa makapangyarihang espiritual na alon. Samantala, sa kanyang kalooban, determinado si Chuxiu na lampasan ang kanyang mga limitasyon. Sa pinakamatinding pagkakakondensa ng kanyang laman at espiritu, hangarin niyang putulin ang kanyang mga tanikala at umangat patungo sa Sea of Consciousness, nilalayong bumuo ng isang walang kapantay na pundasyon. Habang sinisimulan niya ang makasaysayang breakthrough, isang mensahe ang lumitaw na nagsasaad na ang host ay sumasailalim sa malaking breakthrough patungo sa Sea of Consciousness stage na may 10 foundation stages. Pagkatapos matanggap ang gantimpala, nagulat si Chuxiu nang matuklasang nakuha niya ang Primordial Sacred Constitution. Bagamat taglay nito ang mga katangiang halos walang kapantay sa yugto ng Primordial, nangangailangan ito ng napakalaking resources upang mapanatili at mapalago sa mga susunod na yugto. Dahil dito, nadismaya at nainis si Chuxiu sa naging pagpili ng sistema, at ininda niya ang posibleng abala at pagkaantala na maaaring idulot nito sa kanyang landas ng kultibasyon. Ngayon na taglay na niya ang Primordial Sacred Constitution, pinag-isipan ni Chuxiu ang kanyang landas sa kultibasyon habang sunod-sunod ang mga mensahe mula sa sistema. Pagod sa mga hindi tiyak na darating, pinaghandaan niya ang pangangailangan sa hinaharap ng breakthrough points at iba pang mahalagang yaman. Binigyang pansin niya ang kanyang profile board na naglalaman ng kasalukuyang estado ng kanyang kultibasyon at mga kakayahan. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang landas ng kultibasyon habang kinikilala ang kahalagahan ng kanyang guro, si Kimende, sa kanyang pag-unlad. Pumunta si Chuxiu sa korte ni Kimende at nadatnan siyang kumakain ng mansanas. Tinanong niya ito kung masarap ba na nagdulot ng galit mula kay Kimende nang marinig ang kanyang tinig. Hindi nagpaapekto si Chuxiu at sinubukang pagaanin ang usapan, binanggit ang paglipas ng panahon nang hindi sila nagkikita. Habang unti-unting lumalamig ang galit ni Kimende, tinukso siya ni Chuxiu tungkol sa kanyang kalinisan, na sinagot ng matalim ni Kimende. Gayunpaman, nag-alok si Chuxiu na siya na mismo ang maglingkod sa kanyang paliligo, ipinapakita ang kanyang katapatan kahit may pagdududa si Kimende. Maingat niya siyang inalalayan, ngunit muli siyang tinawag na traidor ng kanyang guro. Sa rear court, marahang inilagay ni Chuxiu si Kimende sa banyera. Pinuri ang kanyang Heavenly Fragrance Constitution habang napansin ang kanyang malinis at makinis na balat. Sa kabila ng pagtutol ni Kimende, iginigiit ni Chuxiu ang paghaplos sa kanyang likod, na sinagot ni Kimende ng mahina ngunit may babala. Biglang dumating si Tianjin, ang master ng Qianxing Peak, sa outer court at nagtanong kung bakit nasa labas si Kimende sa kabila ng pagsasara ng kanyang kultibasyon. Humingi ito ng paumanhin at sinabing nagkaroon siya ng aberya. Samantala, nakatanggap si Chuxiu ng mensahe na nagsasaad ng kanyang paglahok sa dual cultivation kasama ang kanyang guro na nag-trigger ng gantimpala mula sa sistema, ang Blue Blood Sword, isang mahiwagang sandata. Sa loob ng palasyo, tinanggihan ni Kimende ang inalok ni Tianjin na 7 Lie Class Healing Pill at nagpa siyang magpahinga na lamang. Dahil sa dual cultivation, tumaas ang aptitude ni Chuxiu. Nabanggit ni Tianjin ang nalalapit na duelo ni Chuxiu laban kay Zhang Meng, ipinahayag ang kanyang pag-aalala na baka mapahiya ang Yunxia Peak kung matalo si Chuxiu. Alam ni Kimende ang panganib, ngunit hindi siya makialam, pakiramdam niyang wala siyang karapatan. Tumugtog si Tianjin ng kanyang plauta, isang himig na hango sa pagmamasid sa buwan. Habang nakikinig sina Chuxiu at Kimende, hindi napigilan ni Kimende na muli siyang tawagin bilang traidor. Habang nag-uusap sina Kimende at Tianjin, sumingit si Chuxiu at pinuri ang galing ni Tianjin sa musika, na may halong biro nang sabihing dapat itong bigyan ng isang papuri. Nainis si Kimende sa kanyang panggugulo. Hindi pinansin ni Chuxiu ang inis ng guro, at biglang humarap kay Kimende na may kapilyuhan, humihiling na makahiram ng ilang resources para sa kultibasyon. Agad lumitaw ang isang mensahe, isang komento sa demonyong pag-ugali ni Chuxiu, na nagkakaloob sa kanya ng 500 breakthrough points bilang gantimpala sa kanyang kapangahasan. Habang nag-uusap sina Kimende at Chuxiu sa inner court, tinalakay nila ang limitadong resources na maaari niyang makuha mula sa kanyang storage ring dahil sa kanyang selyo. Nagpasalamat si Chuxiu sa mga 4th tier pills, ilan-ilang 5th tier pills, at 4,000 upper grade spiritual stones.
Gayunman, nag-aalala si Kim Min-dae sa kanyang kapalaran bilang isang mortal at pinag-isipang humingi ng tulong mula sa Sacred Master upang alisin ang kanyang selyo. Ngunit dahil sa takot sa maaaring reaksyon ni Chuxu, pinili niyang gamitin na lamang ang Bronze Fox Mask na matagal na niyang itinago, isang relikya mula sa kanyang pagtugis kay Demon Chu. Ang maskarang ito ay may kakayahang itago ang kanyang kultibasyon, makatutulong upang maiwasan niyang makontrol ni Chuxu. Samantala, napansin ni Chuxu ang suot na maskara ni Kim Min-dae at napagtanto niyang hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap. Nauunawaan niyang sa pagsusuot ni Kim Min-dae ng maskara, magkakaroon siya ng kapayapaan sa pagkukultibasyon ng hindi naabala. 3 araw na lamang bago ang duelo laban kay Zhang Meng, kaya't nakatuon na siya sa seryosong kultibasyon. Pumikit siya at nagsimulang linangin ang kanyang espada habang sakay ng Mystic Armament Blue Blood Sword, naghahanda para sa paparating na hamon. Habang naglalakbay si Chuxu sa himpapawid, narating niya ang kahangahangang layo na 9,999 na metro. Bigla siyang naliwanagan ng liwanagin ng mga sinag ng langit ang kanyang paligid. Napagtanto niyang ito ay Sword Intent. Buong puso niya itong tinanggap at naunawaan ang Wind Element Heavenly Killing Sword Intent, isa sa orihinal na 5 Sword Intents. Sa pagkinang ng marka ng Sword Intent sa kanyang noo, kinilala ni Chuxu ang kahalagahan ng kanyang natamo, at na ang Heavenly Killing Sword Intent ay angkop na angkop sa kanyang estilo sa pakikipaglaban. Determinado siyang gamitin ang pagkakataong ito, nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid upang gamitin ang sistema at lalo pang pahusayin ang kanyang Sword Intent. Layunin niyang makamit ang susunod na breakthrough agad upang makaharap si Zhang Meng ng may tiwala sa sarili. Samantala, sa Taisu Peak ng Taisu Holy Ground, naramdaman ni Holy Master Tai Suzi ang pambihirang pangyayari. Habang pinagmamasdan ang pulang liwanag sa kalangitan, humanga siya sa tagumpay ng taong umabot sa ganoong taas. Sa kanyang pagninilay, naisip niyang maaaring may isang pambihirang swordsman, maaaring katulad pa ng isang sword god sa Pseudo-Emperor Realm na umuusbong sa loob mismo ng Taisu Holy Ground. Sa dueling arena ng Tianxing Peak, nagsimula nang magtipon ang mga alagad mula sa iba't ibang peak. Nagpalitan sila ng opinyon at biro. Si Jian Lingyun, isang direktang alagad ng Tianjin Peak, ay tila walang interes, habang si Zhang Meng, na nasa tabi niya, ay nakikipag-usap kay Senior Ling Xiao tungkol sa mga bagong pangyayari. Binanggit ni Ling Xiao ang breakthrough ni Zhang Meng papunta sa Godly Power Realm, ngunit tila minamaliit ito. Si Xu Tianzhen, isa ring alagad ng Tianjin Peak, ay nagpahayag ng kagustuhang dumalo sa duelo, kahit pahalatang hindi interesado si Ling Xiao sa labang iyon ni Chuxu. Habang nag-uusap ang mga tao, lumitaw ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Chuxu. Kinuwestiyon nila ang kanyang tapang at husay. Ang ilan ay nilait siya sa kanyang kakulangan sa lakas, habang ang iba namay binatikos ang Yunxia Peak dahil sa pagkakaroon sa kanya bilang senior brother. Bigla, nagsalita si Tao Yao, ang ika-5 kapatid na babae mula sa Yunxia Peak, laban sa mapanirang komento ng mga tao. Pinaalalahanan sila na igalang ang kapwa at huwag magsaya sa kabiguan ng iba. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kasiyahan sa mga tagapanood na nagbigay ng masigabong suporta para sa kanya. Nang dumating si Chuxu sa arena, masigla siyang binati ni Tao Yao, ipinahayag ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan nito. Pinakalma siya ni Chuxu at sinabing kontrolado niya ang sitwasyon, sabay pasasalamat sa kanyang suporta. Ngunit hindi pa rin mapakali si Tao Yao, na may dalang pagsisisi sa naging pinsala ni Chuxu noong panahon ng kanyang kultibasyon. Pinagaan ni Chuxu ang kanyang loob at sinabing wala siyang dapat ikalungkot. Samantala, pinag-usapan ni Zhang Meng at Senior Ling Xiao ang estratehiya. Tinanong ni Zhang Meng kung dapat ba niyang tapusin ang laban sa isang killing blow kahit naroon si Tao Yao. Kinumpirma ni Ling Xiao na ang dueling arena ay ang tamang lugar para sa gayong layunin, sabay paalala ng kanilang layunin. Nang tawagin na ni Zhang Meng si Chuxu sa arena, sandaling nag-atubili si Chuxu at nagsabing mayroon siyang nais sabihin bago magsimula ang duelo. Sa Tianxing Peak Life and Death Arena, humarap si Chuxu sa karamihan at nagsalita, "Mga minamahal kong nakababatang kapatid at mga nakatatanda, bihira ang ganitong pagkakataon kung saan nagtipon-tipon ang lahat upang manood ng sparring. Paano tayo mawawalan ng premyo? May dala akong bote ng ika-7 antas na Raeli Mystic Pills, 6 na piraso, lahat ay pinakamataas na kalidad. Bakit hindi tayo tumaya?" Biglang lumitaw ang isang abiso na nagsasabing, "Diyos ko, masama ang host."
Nagkukunwari kang inosente upang linlangin sila at maagaw ang kanilang mga yaman. Ang gantimpala mula sa sistema ay 300 breakthrough points. May sumigaw mula sa karamihan, iyon ba ang maalamat na ikapitong antas na Siley Mystic Pill? Dagdag pa ng kalbong lalaki, narinig kong kapag ininom mo iyon, mas bibilis ang pagkaunawa mo sa isang makalangit na kasanayan, at malaki ang posibilidad mong maabot ang rurok ng Godly Power Realm at makalusot sa Low Saint Realm. Nagtanong si nakatatandang Ling Xiaojian, paano mo nais tumaya? Sa kanyang isipan ay iniisip niya, kakaabot ko pa lamang sa Godly Power Realm ilang araw ang nakalipas. Kailangan ko ang pill na yon. Hindi ko inakalang dadalhin mismo sa akin ng basurang si Chuxiu. Nag-alala si Taoyao sa taya ni Chuxiu at mahina siyang bumulong, nakatatandang kapatid. Sa kanyang isipan, kung malaman ng guro na tumaya ng ganito kalaki si nakatatandang kapatid, tiyak na sisisihin siya. Tumawa si Chuxiu at tumingin sa bote, sabay sabing, baka hindi niyo lubos maunawaan ang halaga ng 6 na ikapitong antas na Daily Mystic Pills. Ang elder mula sa Tianxing Peak dyan, alam niyo siguro. Nabigla ang elder nang matawag at umubo bago sumagot, mahirap makuha ang pill na yan. Kung i-auction ito, bawat isa ay aabot ng hindi bababa sa 1,000,000 high-tier spiritual stones. 6 na pills ay katumbas ng 6 na milyong high-tier spiritual stones. Nagulat ang karamihan sa halaga ng pills, at naisip ni nakatatandang Ling Xiaojian, ano ang maaari kong itaya upang matumbasan ang 6 na milyong high-tier spiritual stones. Pinalma ni Chuxiu ang lahat, huwag kayong kabahan. Kung hindi kaya ng isang tao, maaari kayong magsama-sama at mag-ambagan. Hatiin niyo na lang ang premyo ayon sa halaga ng ambag ninyo. Sumang-ayon ang kalbong lalaki at ang kanyang kaibigan, sama-sama tayong mag-ambag. Masaya nilang inilapag ang kanilang mga kayamanan sa lupa upang tumaya na matatalo si Chuxiu, at payo ni Chuxiu, huwag magmadali, dahan-dahan lang. Habang inilalagay ni Chuxiu ang kanyang 6 na Daily Mystic Pills sa pot, naisip niya, lahat sila tumataya na matatalo ako. Gaya ng inaasahan, jackpot ito. Tahimik na pinagmamasdan ng matandang lalaki ang pot at naisip, ang gaganda ng mga ito. Muling humarap si Chuxiu sa karamihan at nagpahayag, sige, inaanunsyo ko na ang simula ng pustahan. Ang elder ng Tianxing Peak ang magiging hukom, kaya walang mangangahas na tumutol. Tumalon siya papasok sa arena at naglikha ng alikabok sa kanyang pagbaba. Tumingin si Zhang Mengtian kay Chuxiu at nangutya, basurang Chuxiu, sa wakas pumasok ka rin sa ring. Namula ang mga mata ni Chuxiu habang tumitig pabalik, halika. Dahil nasa life and death arena tayo, buhay at kamatayan ang pag-uusapan natin. Sumigaw ang elder, inaanunsyo ko na nagsisimula na ang laban. Habang nanonood sina Junior Xu at Senior Ling Xiaojian, naisip ni Ling Xiaojian, eto na. Habang naghahanda si Zhang Mengtian para lumaban, bumalot sa kanyang katawan ang kuryente mula sa kanyang malakas na aura. Sa isip niya, ako ay nasa rurok na ng 9 na antas ng Sea of Consciousness Realm. Labanan ang basurang tulad ni Chuxiu, na nasa 4 lamang. Para lang pumatay ng langgam. Isang malakas na hakbang at gumuho ang sahig, mabilis siyang sumugod kay Chuxiu at tinangkang sipain ito sa mukha. Ngunit mabilis na umiwas si Chuxiu gamit ang kanyang maliksi at mabilog na galaw. Tumawa si Zhang Mengtian, ayos ka rin. Paano naman ito? Bumuo siya ng espada gamit ang kanyang aura at inihagis kay Chuxiu na mabilis ding nakaiwas. Nagdasal si Taoyao, Panginoon, basbasan po ninyo si nakatatandang kapatid Chuxiu. May nagsabi sa tabi niya, hindi nagpipigil si Zhang Mengtian, puro sa mga vital parts ang tira niya. Sumang-ayon ang isa pa, kung puro depensa lang, matatalo siya. Kahit gaano pa siya kabilis, hindi siya mananalo. May isa pang sumingit, tama, siguradong matatalo si Chuxiu. Sa arena, patuloy ang paghabol ni Zhang Mengtian habang magaling na iniiwasan ni Chuxiu ang mga atake. Tinukso ni Chuxiu si Zhang Mengtian, inudyok siyang suntukin siya. Naiinis na, nagdesisyon si Zhang Mengtian na tapusin na ang laban. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod kay Chuxiu upang tagayin siya. Nabasa ni Chuxiu ang kanyang estratehiya at binuksan ang kanyang mystic armament, ang Blue Blood Sword. Sabik siyang subukan ang bagong sandata. Nang kumislap ito ng matingkad na pula, pinutol ni Chuxiu ang aura ni Zhang Mengtian at nagsabing, hindi masama. Tumalon si Chuxiu palayo na nagbukas ng pagkakataon para kay Zhang Mengtian na umatake. Sumigaw ito, mamatay ka, basura, habang sinisikap sipain si Chuxiu sa likuran. Ngunit, matagumpay na nablock ni Chuxiu ang atake,
dahilan upang mahulog niya ang kanyang mystic armament, ang Blue Blood Sword. Agad na sinunggaban ni Chuxu ang pagkakataon at sa kanyang isipan ay naisip niya na biktima siya. Kinuha niyang muli ang espada, puno ng tiwala dahil sa kanyang primordial sacred constitution, at tinaga si Zhang Mengtian sa dibdib. Nabigla si Zhang Mengtian at mahina niyang nasambit, paanong nangyari ito habang nahuhulog ang kanyang espada. Nakatayo si Chuxu bilang panalo at napuno ng katahimikan at pagkabigla ang karamihan. Napamura ng mahina si Senior Ling Xiaojian sa pagkabigla sa hindi inaasahang kaganapan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.